Minsan sa ating pagpiprito ng chicken, lalo na kung maraming mantika ang ating ginagamit dahil deep fry, ay mahirap matansya kung mainit nga ang mantika o hindi pa. Kaya nag-aalangan tayo na maglagay o magsalang ng ating chicken. So ano ang dapat natin gawin para masigurado natin na mainit yung mantika? Ay testingin natin. Lagyan natin ng kaunting harina ang pinapainit nating mantika. Kung hindi pa siya bumubula o hindi pa siya kumukulo yung harina, ay hindi pa pwede. Pero pagka naglagay tayo ng harina na medyo bumubula, yan, kagaya ng ganyan, ay ibig sabihin ay pupwede na. Yan. So, ayan. Pagka naglagay tayo ng chicken sa mantika at ito ay bumubulwak, ibig sabihin po niyan ay okay na siya. Tuloy-tuloy na lang natin yung pagsalang. Pero pag hindi bumubulwak ay wag mo nang ituloy. Hayaan mo muna siya na uminit at makuha niya yung minimum na init ng mantika. Ang minimum na init ng mantika hanggat maaari ay kailangang umabot sa 170 degrees Celsius o 350 degrees Fahrenheit. Kailangan nating suportahan ng apoy kapag bagong salang. Dahil kung nagkulang yung apoy, ay pwedeng masira yung ating chicken. Magtanggalan ang kanyang mga coatings. Tuloy ay magiging matigas yung laman ng chicken. So kailangan ay isigurado natin na kayang-kaya ng ating apoy yung mantika na nilagay natin. At depende kung gaano kalaki yung kawa o kaldero na ating pinaglulutuan. Kagaya po niyan, nakita natin na medyo maluwag pa, ay pwede pa natin na dagdagan ng chicken. Dahil sayang naman yung oras pag hindi natin siya dinagdagan o pinuno. At sayang din yung laman ng LPG. So pagkasalang ng ating chicken ay huwag muna nating galawin ng ilang saglit, around 1 minute to 2 minutes. Hayaan muna natin na ito ay medyo makuha niya yung tamang init ng mantika. Dahil pagkalagay natin ng chicken sa mantika ay magma-minus yung temperature. Kaya kung hinalo natin kagad ay baka masira din yung chicken natin. So kailangan na nakasuporta yung apoy. Pero wag naman masyadong malakas. Dahil baka masunog din yung nasa ilalim. Kailangan kontrolado siya. Bago natin haluin, ay kailangang makita natin na pwede nang haluin. Dahil kung maaga yung ating paghalo, ay isa rin yung dahilan para masira yung ating chicken.
magalaw yung chicken na hindi pa kumapit yung mga coatings niya, ay baka matanggal din yung mga coatings. Ayan, meron tayong nakitang sunog. Nakita nyo yon, yung unang isinalang natin, yung nasa baba. Ibig sabihin po niyan ay nasubrahan natin yung apoy, kaya nasunog siya. So, pagka na-late tayo sa paghalo ng chicken, ay pwede rin masunog yung nasa ilalim. Kaya, ingat-ingat sa ating pagluto. So, walang perpekto sa pagluluto. Kung minsan, kahit kami man ay nagkakamali din. So, kailangan ay kabisaduhin talaga. Sabi nga ni Kabakit ay yung pagluluto ay nasa pitik ng kanyang kamay. Kailangan ay kabisadong-kabisado. Dahil pwede kang magkamali. Kahit alam mo na kung minsan ay nagkakamali ka pa. Na isa yan na dahilan para pumalpak yung ating luto. So far, so good ang ating chicken. Walang natanggal na harina o walang natanggal na coatings. So kumapit po lahat. Ang ating palaging paghalo sa chicken ay kailangan natin para nga hindi masunog sa ilalim. At para pantay yung pagkaluto ng chicken natin. Kaya hangga't maaari ay lagi nating haluin. Yung nasa ilalim ay ipaibabaw natin. Pagkaraan ng 8 to 10 minutes ay halos luto na po yan. Nagsilutangan na, kaya dapat ay mahina na yung kanyang apoy. Kaya dapat ay binabawasan natin yung apoy. Ayan siya. So halos luto na lahat. Yung kadalasan na nahuhuling na luto ay yung legs. Kaya dapat ay ihuli natin na hanguin yung legs. Ayan, so luto na nga sila. Kaya dapat nating hanguin.